So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo. About naman ito sa issue ni Neri Miranda, no? Tapos yun, I think may involvement si Rufa May Quinto dito or nasasali kasi siya sa mga newsmen. So, yan yung panonoorin natin. So, ang video ito ay mula kay Hot Showbiz. So, meron itong pamagat na Rufa May Quinto lumantad na, nagsalita na sa pagdamay sa kaso ni Neri Miranda. So, yun, bago natin simulan, Hot Showbiz, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga ka-noisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, ang pamagat ng video ito, Rufa May Quinto lumantad na, nagsalita na sa pagdamay sa kaso ni Neri Miranda. So, alam naman natin na itong si Rufa May Quinto isa sa best comedian dito sa bansa, ano? So, yun, again, Hot Showbiz, Filipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Bastos kasi babae din ako. Okay. Ulit. Nang masyadong bastos kasi babae din ako. Okay. Diba? So parang ayoko rin naman na bastusin na lang ako ng ganun-ganun. Boom. Hot Showbiz, subscribe. Kumpirmado na si Rufa May Quinto ang hahainan na ng warrant of arrest. Nawala na si Rufa May Quinto sa It's Showtime bilang hurado kung saan opisyal itong nagpaalam sa naturang show dahil may aasikasuhin siyang mga bagay na sobrang importante. Bago lang ba siya umalis sa Showtime? Kasi parang naabutan ko rin yun na parang naging hurado din siya or judge din siya doon sa It's Showtime. Sobrang nakakatawa nga, diba? So, ang ano lang dito, ngayon lang ba na meron siyang issue or medyo matagal-tagal na? Comment down below, guys. Nakatunog si Rufa na hahainan na siya ng warrant of arrest ngayong darating na December 7. Kaya bago hainan ng warrant ay nililinis na ni Rufa ang kanyang pangalan hanggat hindi pa naihahain ang warrant of arrest na bubulaga na lang sa actress-comedian. Yun. Paano na ang US citizen ni Rufa na kasalukuyang vacation visa lang ang inihain sa kanya ng Pilipinas dahil hindi na siya nakabase sa Pinas dahil US citizen na ang meron siya. Ngayon ay US citizen na pala siya. Actually, wala talaga akong update sa mga nangyayari ngayon sa showbiz, man. So, ngayon lang ata. So, nakiki-update na nga lang tayo dun pa sa mga hot issues, diba? kumpirmado na si Rufa ang hahainan ng warrant ang nakahold ang kanyang flight hanggat may kaso ito dito sa Pilipinas at hindi pwedeng mag-travel abroad ang aktres. Yun lang. Sa pagkakawala nito sa It's Showtime ay mismong pinarating ni Rufa na meron siyang malalim na pinagdadaanan ngayon. Dahil ayon sa aktres na bakit siya nadamay sa case ni Neri Miranda dahil endorser lang umano siya at may mga pera pa nga raw na nakuha sa kanya at ang ibinayad bilang endorser fee na cheque ay tumalbog noong papapalitan na niya sa bangko. Kaya sa Okay, so endorser lang din siya. No? So, siguro men, ito na yung I don't know lang din if alam. If alam na nila na dati pa man bago nila pasukin yung pagiging endorser is some kind pwede silang kahit sabihin na natin na hindi sila gaanong mahahabol, ng mga reklamo. Pero yung galit ng tao ba? Parang kapag ka-endorser ka kasi, damay ka talaga sa kagagalitan ng tao. Especially yung mga tao na nag-e-invest din. 'Di ba? Kasi syempre sila, I mean, ang mindset din kasi ng ibang tao ngayon is more on nag-e-invest sila sa sa may mga, halimbawa ganyan, mga artista, yung mga endorser. 'Di ba? Doon kasi mas nakukuha yung trust 'Di ba? Kaya tayo nga na parang ngayon may mga bagong produkto kapag ka-endorso talaga yan ng mga artista, ng mga sikat. Wala. Automatic parang yung iba pa nga nagiging favorite na nila, 'di ba? Parang nagiging favorite na rin nila yung favorite ng mga idols nila. So yung mga ganito, kahit sabihin natin na endorse lang ako, maaari ka talagang kahit yun na lang kagalitan ka ng mga investor din or ng tao. pagkakadamay dito ay malaking sampal umano raw na wala siyang kasalanan at dinadamay lang siya dahil nag-endorse siya ng naturang kumpanya na Dermacare dahil lahat raw ng mga kliyente investment share nito ay galit sa kumpanya kaya lahat ng damay dito ay lahat ay kinasuhan. Pwede din naman pero yun nga yung taong bayan kasi kaya nga need mo talagang mag-explain or hugasan yung pangalan mo. Matapang niya raw na haharapin ang mga ito at sa mga paratang na ibabato sa kanya dahil malinis raw umano ang konsensya niya at hindi umano raw niya ginawang manloko sa mga tao dahil racket-racket lang raw ang ginagawa nito at hindi ang pag-imbita na pumasok sa ganitong negosyo. Yun. Maintindihan din naman natin yung mga
tumatanggap din ng endorsement kasi syempre pera na kasi yan, 'di ba? Tatanggihan mo pa ba yung pera? Pero yun nga, siguro next time is parang ingat-ingat lang din. Actually ako, marami namang nag-i-email, nag-PPM sa akin ng mga endorsement or endorsement magtawag doon. Pero yun nga, siguro dahil sa takot ko na baka ma-hack yung account ko or whatsoever, ayoko, hindi ko sila ini-entertain. May mga din, mga gamblings din, pero yun, ayoko ng gambling. So, wala akong ini-entertain. Bahala kayo dyan. Sa kaso ni Neri Miranda ay mukhang makakalusot si Rufa May Quinto dahil may mga ebidensya raw ito na wala siyang nilabag na kahit ano dahil hindi pala ito nagbebenta ng shares at endorser lang umano pala ang aktres. Dahil So parang iba siya kay Neri Miranda kasi si Neri Miranda parang siya parang involved siya doon sa mga shares. Unlike sa kanya na endorser lang talaga. Okay. Neri Miranda ay nagbebenta ng shares sa kumpanya kaya siya kinasuhan at napabilang sa top most wanted person sa syndicated estafa na ikinaso sa aktres na walang bail. Yun lamang po, ano sa tingin mo, makakalusot ba si Rufa May Quinto sa ikinaso sa kanya na syndicated estafa? Comment mo sa ibaba. So yun, yung tanong naman na yun, hindi naman tayo expert pero siguro based sa mga natin, own opinion natin, yung liability or yung pananagutan ni Rufa, parang siguro makakalusot siya sa yung mga legal talaga. Pero yun nga, sa mata ng mga investor, parang isa siya sa mapagbubuntunan talaga. Especially kapag hard-earned money yun. Hard-earned money yun ng mga nag-invest, di ba? So, yun lang naman, Hatshowbiz. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, yung channel natin bago nyo iwan, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, yun. Kayo, anong masasabi nyo dito, men? Comment down below. About naman dun kay Neri Miranda talaga, is parang may kasi siya, yung sex ba yun? Or something like that. Siya, parang mas malaki yung function niya over kay Rufa May, diba? So, siguro, yun nga, yung kay Rufa May, baka madali niya lang tong malusutan. Or I don't know, correct me if I'm wrong na lang. Pero yun nga, based lang din sa parang pag-a-analyze ako kung yun talaga yung gagamitin niyang argument parati na nag-endorse lang naman ako or endorser lang. Pero siguro if ever yung way of pag-endorse niya na may kasamang panghahatak, like, ito, bilhin nyo to, ito, sumali kayo dito. Baka pwedeng may siya doon or I don't know talaga. 'Di ba? Ang sa atin naman nito is nagbibigay lang tayo ng mga opinion ng ordinaryong tao, ang lakas ng 'di ba? So kayo, sa tingin niyo guys, may pananagutan ba si dito? Si Rufa May Quinto? Or para sa inyo din is same lang din tayo na parang mas madali niyang malusutan to over kay Neri Miranda? Comment kayo sa baba, Kasi, syempre, yung mga ganitong, mga ganitong usapin, na kahit na sabihin natin na, tawag dyan, in-invite ka lang, or pinag-endorse ka lang, yun, may involvement kasi ng ng pera ng tao. Diba? So, hahabulin talaga nila. Especially mga frustrated yung mga yan, or mga na-stress na yung mga yan. Diba? So, syempre, need nila na may pagbahingan ng inis nila, ng galit nila, or, especially like that, guys. Kunyari, pang tuition ng yun, ng investor. Tapos nakita ka, idol ka, na ikaw yung endorser, edi, nagbigay siya ng trust dun sa company, tapos malaman-laman niya, sinimot lang pala yung pera or nagka-problema, di ba? Hindi na may balik yung pera or whatsoever. So, talaga, hindi mo talaga maiiwasan yung rage ng tao dyan. Diba? Siguro na lang, dasal-dasal na lang at yun, ipagpaliwanag mo yung sarili mo para maklear mo na rin yung name mo. Diba? So, yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Hatshowbiz Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.